Pag-usapan po natin ngayon itong mga bayarang DDS vlogger mo. Pakinggan nyo to dahil may bago na namang kabaliwan na ginagawa ang mga self-proclaimed patriots na akala mo kung sino. Diba? At ngayon, hindi na tayo magpapalamon sa drama kasi ang mga Duterte, mga kalaban ng administrasyon, si speaker, ginagawan po nila ng drama. Diba? Former Speaker Martin Romualdez, di ba? O ginagawan po ng drama nitong mga insektong mga kumakalaban sa kanila ngayon. Ayan, may jacket ka na po ha, Michi. May jacket ka na po. Ayan, sa hindi pa nakapag-like, share. Sa hindi pa po nakapag-like, share, and subscribe, ayan, libre pong mag-like at mag-share, mag-subscribe, ayan. Alam nyo naman, itong mga Duterte mahilig sa drama. Diba? Didiles, drama. Mahilig po. Rubin Padilla nga yan, sabi ni Rubin, DDS yan si Rubin Padilla, diba? O sabi niya doon, iyak-iyak siya kunyari doon sa Senado. Drama po ang tawag doon. Diba? Ganyan po ka-expert ang mga DDS sa drama kasi karamihan sa kanila nandun po mga artista eh. Diba? O, wala siyang pakialam kay Apo Lakay na binastos ang puntod nito ng mga Duterte. Yun nga eh. Diba? No reaction po si Amy Marcos. Binaboy yung puntod ni Apo Lakay. O, kain daw ni Sara Duterte, tatapon daw sa West Philippines eh. Anong naging reaksyon ni Amy Marcos? Wala po. Tuwan-tuwa pa nga eh. Sinamahan pa nga si Sara Duterte. Diba? Oh, masaya daw po. Masaya si Amy Marcos doon sa kampo ng mga Duterte. Dapat man lang sana nagbigay ng komento. Sabihin sana, wag mo namang gaganyanin yung tatay ko. Tatay ko yan eh. 'Di ba? Tatay ko yan eh, magsasalita ka ng ganyan, huhukayin mo eh, tapon sa West Philippines Sea. 'Di ba? Eh kung si Digong kaya yung itapon sa West Philippines Sea. Dapat may ganung banat si Amy. Wala eh. Takot eh. 'Di ba? Mag-like na kayo dyan. Sa hindi pa nakapag-like, share, subscribe, may TikTok, Facebook po tayo dyan. Para tuloy-tuloy na po tayo. So, yan na nga mga pre, no? Ito ang nangyari. Nang tanungin si former Speaker Martin Romualdez tungkol sa impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos, alam niyo ba ang sagot niya? Hayaan mo na lang sila. Diba? Wala. Ano lang? Simple lang yung sagot, pero nandun yung pagiging humble. Diba? Kasi naniniwala tayo kung ikaw ay wala namang ginawang masama, hindi mo kailangan magpanik. Diba? Hayaan mo lang sila. Simple lang. Diba? Hayaan mo lang sila. Ganun po. Ganun po ang sagot ng isang taong hindi yung walang iniisip. Kasi kung ako may kasalanan ako, magpapanik talaga ako. Diba? Kung ikaw may kasalanan ka, magpapanik ka talaga. Pero kung wala, kalmado lang. Isang linya lang. Pero mas matalim. Mas matalim pa sa katotohanan na hindi matanggap ng mga kalaban. Diba? Hindi po ito matanggap ng mga kalaban. Kasi wasak na wasak po sila kay PBBM. Tahimik lang ang Pangulo. Ganon din naman si Speaker, tahimik. Bilib ako sa kanila, mga tahimik sila eh. Diba? Pero, pag nagsalita yung mga yan, kahit isang linya lang, wasak talaga yung kalaban. Alam niyo yung kalaban? Yung kalaban, grabe makapagsalita yan. Halos kulang na lang, ubusin nila yung 24 hours sa kakabanat kay Pangulo sa administrasyon. Diba? Kay Martin Romualdez, ganon. Uubusin nila yung oras nila dyan. Pero pag yung kampo naman ng PBBM admin yung nagsalita, wala pang isang segundo, wasak. Wala pang isang minuto, wasak sila. Wala pang 10 seconds eh. Wasak sila. Tingnan mo, yung kay Sandro Marcos, di ba, ang tibay ng mga
binitawang salita. Habang todo epal, habang todo ipal ang mag-asawang Ronald at Cardema na biglang sumulpot na parang nagmamagaling, si former Speaker Martin Romualdez po, kalmado, relax. Yung wala lang, relax ka lang, 'di ba? Hindi nagpapadala sa kanilang laro. Circus ba? Circus yung tawag diyan eh. Sabi niya, hindi niya alam kung ano ba talaga ang motibo ng mag-asawang Cardema. At kung ako ang tatanungin niyo mga pre, no? Mukhang alam naman nating lahat kung para saan ang ganitong gimmick. 'Di ba? Ingay. Ingay ng politika. Kasi alam niyo naman, 'di ba? Si maraming nag-iingay ngayon, kung hindi niyo napapansin. Kasi malapit na yung 2028. So kailangan na po nilang mag-ingay para magpapansin sa taong bayan. Magpabilib ko, no? Pero teka lang, bibilib ka ba pag ganyan yung mga galawan ng kalaban? Puro paninira. Shoutout kay Randy. Randy, shoutout sa'yo, tuloy natin to mga pre. Nagpapaliwanag pa si Speaker Martin Romualdez. Wala pang session, in short, wala talagang magagawa. Ayan At yung House Secretary General, nasa seminar. Ayan Ibig sabihin, habang yung iba nagmamadali gumawa ng drama, si Martin Romualdez, facts, ang kanyang pinapakawalan. Kanyang binibitawan. Di ba? Hindi po siya matatawag na haka-haka. Diba? Kasi, alam mo naman, yung mga matalinong tao, hindi pwedeng gumawa ng haka-haka lang. More on, yan, katotohanan po yung kanilang papakawalan. Diba? Hindi feeling hero si, Speaker Martin Romualdez. Tamang proseso lang. Tamang leadership. Nung siya yung speaker, hindi naman nakita natin ang pagiging abusado eh. Diba? Kung guilty po si speaker, nasan siya ngayon? Dapat nasa ibang bansa din, diba? Kung guilty siya. Sino ba yung guilty? Sa tingin nyo, sino yung guilty? Si Zaldico. Ang aga-aga pa lang, nagpa ibang planeta na. Ito pero teka, hindi pa tapos yung show. Ito ang Makabayan Black. Sina Franz Castro, Arlene Brosas, Raul Manuel, na agad nagpakawalan ng linya na punoy yung mga taktika nila. Diba? Para ilihis ang issue kay Sara Duterte. Ayan Kaya, pag may bagong issue, may lumalabas na bagong opinyon. Diba? Kanya-kanyang kanya-kanyang opinyon. Bakit ganoon? Kasi kapag may ganyang nangyayaring malaki, may mga taong pilit gumagawa ng kwento para sila ang mapansin. Lalo na't magtu-2028 na. Sus Mariusep. Ang Cardema, ang Cardema camp daw, sabi ng Makabayan, ay parang backup dancers ng Duterte family. Kung tutusin, bakit ba parang lahat na lang ng intriga isinisiksik sa pangalan ni Martin Romualdez? Ganon din kay PBBM. Diba? Ganon din kay First Lady. Lahat, parang kasalanan lahat nila eh. Diba? Bakit pa yung mga grupong nag-aabang ng gulo? Gusto nila gulo palagi. Paano yung Pilipinas ngayon? Magkakaisa po ba tayo? Kung palagi may gulo, mahirap yan. Diba? Planado Judas, parang Cain at Abel. Sa sobrang inggit, pinatay kapatid niya. Ito, lahat sisirain niya. Yan po. Diba? Yan po si Amy Marcos. Yung tanong, bakit may mga grupo na gumagawa ng gulo? Kasi gusto po nilang makuha yung kapangyarihan para makaganti. Ayan si Sara Duterte, pag yan naging presidente, gagantihan si PBBM, si First Lady Liza Marcos, si Martin Romualdez. Sigurado po yan. Kaya nga, atat na makaupo. Diba? Atat na atat.
Grabe naman yan. Parang ibang klase yung takbo ng kanilang isipan. Ganti. Eh magtrabaho na sana sila para sa taong bayan. Di ba? Oh. Habang ang iba dyan, todo atake, todo drama, todo pasikat, ayan ha. Ang totoong leader, kalmado lang. 'Di ba? Hindi dapat magsisigaw ka kasi yung sigaw ng sigaw, para kang ano niyan eh. Alam mo yung sardinas na walang laman, parang ikaw yun eh. 'Di ba? Oh, si Martin Romualdez hindi naman sumasali sa sa circus. Hindi nagpapabiktima, 'di ba? Hindi nagbibintang ng sarili para lang mag-trending. Oh, ganun lang, 'di ba? Ang tunay na malakas, hindi maingay. At dyan po, ako ay naniniwala sa kasabihang yan. Ang tunay na leader, hindi nagmamadaling sumakay sa intriga. Ang tunay na matatag, hindi natitinag ng mga desperadong nagpapapansin. Alain mo yun? Papansin pa more. Habang yung mga kalaban ni Martin Romualdez ay todo drama, todo pasikat, todo akusa, todo gawa ng kwento. Ayan ito yung tandaan nyo. Ang taong may ginagawa, nananahimik. Pansin nyo naman yan, di ba? Pansin nyo naman. Ganon din ginagawa ni Pangulo, PBBM. Tahimik pero gumagalaw. Di ba? Yung gusto ng mga kalaban, sirain ka. Di ba? Sisirain ka, wawasakin ka talaga nila. Yun lang po yung kanilang alam. Pero kung ikaw ay isang leader na tahimik, matakot ka dyan. Diba? Matakot ka sa isang leader na tahimik. Tahimik lang si PBBM. Sinasabihan niyo pang weak leader. Diba? Yung mga tahimik. First Lady Liza. PBBM. Martin Romualdez. Diba? Sandro Marcos. Bihira lang magsalita yan. Si PBBM, sinabihan yung weak leader. Dahil sa sobrang pagiging weak leader ni PBBM, nakatira ngayon si Digong sa dahig. Eto, tahimik lang pero bilyon ang ninakaw. Di sampahan mo ng kaso. Alam mo naman pala, bilyon ang ninakaw. Bakit hindi mo kasuhan? Kung talagang may ninakaw ang Pangulo, ang Marcoses, bakit hindi nakulong? May ebidensya ka ba? Kasi kung wala, pag umpugin ko kayo ng pamilya mo, pati anak mo, saksa ko sa puwit mo. Diba? Kung talagang may ninakaw, patunayan mo. Madali lang naman yan may ninakaw pala, patunayan mo. Nasaan ang patunay? Meron ka ba? Hawak mo ba? Baka naman wala. Diba? Nako, yung kakupalan nyo, tigil-tigilan nyo nga yan. Dito sa aking channel, wag kayong tatanga-tanga, ha? Mapapahiya lang po kayo dito. So, yun lang naman yung ating reaction ngayon mga pre. At yun na nga, huwag niyong kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating YouTube channel. And syempre, no? Sa mga nakapag-like na dyan, maraming salamat po. Mga nakapag-share, nakapag-subscribe, maraming salamat po. Ayan na. Bilyon kapal ng mukha katulad ng nagdala live. Makapal yung mukha ko, matagal na. Sa sobrang kakabanat ko, ayan sa sobrang adik ko sa pagbanat dito sa mga walang kwentang mga tao, ayan, nakulong si Digong. Nakulong yung tatay mo. Dahil nga adik ako sa kabanat. Okay, salamat po at kita-kits po tayo sa mga susunod natin video. Sabi na.